Minsan pero hindi madalas, kailangan mo rin pakainin ng seafoods ang sarili mo. Dahil for today's video, tara samahan nyo ko at magluluto tayo ngayon ng ginataang crabs. Para hindi maging puro yung ginataan natin ay kumuha tayo dito ng kalabasa. At kumuha na din tayo dito ng mga kakailanganin nating sangkap tulad ng luya, siling green haba. Huwag mo rin kakalimutan kumuha ng bawang at sibuyas dahil yan ang pinaka-importante sa panggisa natin. At dahil galing sa freezer yung crabs natin ay ibababad ko muna ito sa tubig para mahugasan na rin. Napakaganda nga itong crabs na nabili ko kasi napaka-presko. Kung mapapansin nyo ay medyo malalaki rin yung crabs pero hindi ako sure kung matataba ba ang mga ito. Sinimulan ko na nga pala balatan itong kalabasa. Masarap din kasi talaga ito sa ginataan lalo na crabs ang ihahalo natin. Pagkatapos natin mabalatan yung kalabasa ay simulan na rin natin ito para gayatin. Pero bago nga yan ay hatiin muna natin ito sa gitna para tanggalin yung buto niya. Pagkatapos mo matanggal yung buto ay gagayatin na natin ito ng into medium size. Pero bahala ka na nga kung anong klaseng size ang gusto mong paghiwa dyan. Pero kung medyo sinisipag-sipag ka ay pwede mong gawing heart or pa-star yan. Joke lang. Pagkatapos natin gayatin, kumuha lang tayo dito ng malaking lagayan para maibabad natin sa tubig at syempre para mahugasan na rin natin ulit. Bago mo gayatin ang luya ay hugasan mo muna ito at isasabay ko na rin ang paghugas dito sa siling green haba. Pagkatapos natin mabalatan ay gagayatin lang natin ito ng pa-slice lang. Bale tinanggal ko nga lang pala yung matigas na part dito sa sibuyas. Pagkatapos natin mabalatan ay same process lang din ang gagawin natin dito. Set aside muna natin at isunod naman natin itong bawang. Pitpitin mo nga lang yan gamit ang kutsilyo para mabilis matanggal yung balat niya saka mo siya gagayatin ng pagganito lang. Kumuha nga rin pala ako ng 2 pirasong talong para may kasama naman yung gulay nating kalabasa. Masarap din kasi talaga kapag medyo marami-rami yung gulay para healthy. Pagkatapos natin gayatin ay set aside muna natin ito at ibabad natin sa tubig. Medyo marami nga pala yung crabs natin kanina kaya kumuha lang ako dito ng ilang piraso para may lulutuin pa tayo sa susunod na araw. Pagkatapos nga maibabad sa tubig ay inihaon ko na rin ito baka may ay bumalik pa ito sa dagat. Magsisimula na nga para tayo mag-isa kaya magsalang na tayo dito ng kaldero. Maglagay nga lang pala tayo dito ng kunting mantika at unahin natin ang pag-isa dito sa sibuyas. Nung medyo lumabas na nga yung mga aroma ay saka natin isasalang itong mga crabs. Isinilansang ko nga lang pala ito ng maayos para maging magandang tignan. Pagkatapos nga ng ilang minuto ay hinalo-halo ko lang hanggang sa maging golden brown. Kapag medyo golden brown na yung kulay niya ay pwede na tayo maglagay dito ng gata. Binuksan ko na nga pala itong lata para maibuhos na itong gata dito sa kaldero. Bale isang lata nga lang pala ng gata yung ginamit ko dito pero kung marami kayong gata ay pwede nyong damihan. Pinakuluan ko nga lang pala ito ng isang beses at saka ko ilalagay itong kalabasa. Isabay na rin natin ang paglagay dito sa talong. Maglalagay na nga rin pala tayo dito ng mga pampalasa tulad ng asin at magic sarap ako at syempre para maging malinamnam ay maglalagay rin tayo dito ng Manila patis. Takpan muna natin ito ulit hanggang sa kumulo. Pagkatapos nga ng 5 minuto ay binuksan ko na rin ito at nagdurog lang ako dito ng chili flakes. Masarap din kasi kapag medyo may anghang yung tipong naninipa. At dahil luto na yung ginataang crabs natin ay titikman muna natin ito kung tama lang ba ang lasa. Dahil okay na okay pa sa alright ay nakapaghahain na ako para makakain na din. Kaya kung hindi pa kayo kumakain guys, tara sabayan nyo ako kumain dito. Nagkamay na nga rin pala ako para masarap ang pagkain ko at syempre para mahawakan ko yung crabs. Dahil kung gagamitan mo pa yan ng kutsara ay baka abutin ka pa ng siyam-siyam. Medyo hassle nga lang din pala ang pagkain nito pero sobrang sarap naman. Pero kung nagmamadali ka at medyo tinatamad ay pwede mo na rin nunukin kasama pati shell niyan. Charot lang. At kung hindi ka pa nga pala nakapag-follow sa munting page natin ay paki-like, share, comment kung hanggang sang lupalop ng mundo umabot ang video natin. Hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin. Thank you for watching. Bye bye. Hanggang sa susunod na pagkikita.